Ngayon ang ating i-recap ay isang movie na pinamagatang The Clean-Up Crew, na ipinalabas taong 2024. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Nagsimula ang kwento sa isang lalaking nagngangalang Gabriel, isang mafia boss na kumokontrol sa kalakalan ng ilegal na droga sa lungsod. Upang mapanatiling maayos ang kanyang mga operasyon, sinuhulan ni Gabriel ang pulisya ng lungsod ng malalaking halaga sa loob ng 3 taon. Isang araw, galit na hinarap ni Police Commander James at ng kanyang deputy na si Garland si Gabriel, dahil hindi pa nila natatanggap ang kanilang suhol ngayong taon. Tiniyak sa kanila ni Gabriel na inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ihatid ang pera. Kinaumagahan sa ibang lugar, dalawa sa mga tauhan ni Gabriel na sina Danny at Jack, na inatasan na mangolekta ng pera ng suhol ay planong nakawin ito para sa kanilang sarili. Nang dumating ang dalawang opisyal upang kunin ang pera, itinago ni Danny ang briefcase na puno ng pera sa chimney sa halip na ibigay ito. Pagkatapos ay nagbanta sina Danny at Jack sa mga opisyal ng mga armas, na humantong sa isang mabangis na shootout. 3 tao ang napatay sa lugar habang si Danny, na malubhang nasugatan, ay nagawang makatakas at sumuray-suray sa isang ospital. Sa sumunod na araw, isang lalaking nagngangalang Alex at ang kanyang asawang si Megan ay naghahanda ng umalis para magtrabaho, bilang mga empleyado ng cleaning service. Sila ay sinundo ng kanilang kasamahan na si Shobhan, ang may-ari ng negosyo, at si Chuck na isang dating sundalo ng army. Noong umagang iyon, ang 4 ay inatasan ng pulisya na maglinis ng isang bahay, kung saan nangyari ang pamamaril noong nakaraang gabi. Tingid sa kanilang kaalaman, ito pala ang bahay kung saan itinago ni Danny ang briefcase ng pera. Bago pumasok sa bahay, hiniling ni Megan kay Chuck na suriing mabuti ang bawat sulok, sa pag-asang makahanap ng isang bagay na mahalaga, dahil si Chuck ay may matalas na instinct. Samantala, patuloy na nagrereklamo si Alex tungkol sa kanyang pagkadismaya sa trabaho, dahil pinangarap niyang maging isang MMA fighter, ngunit hindi ito nakamit. Habang ang iba ay nakatuon sa paglilinis, maingat na sinuri ni Chuck ang bahay. Natigilan siya nang madiskubre ang isang briefcase na nakatago sa chimney. Agad na tinawag ni Chuck ang ibang kasamahan para ibahagi ang kanyang nahanap. Inilabas ni Alex ang briefcase, na nagudyok kay Shobhan na imungkahi na ibigay ito sa pulisya, dahil ayaw niyang ipagsapalaran na masangkot sa anumang gulo. Gayunpaman, hindi sang-ayon si Megan, sa espekulasyon na ang briefcase ay maaaring naglalaman ng kayamanan, na maaaring makapagpabago ng kanilang buhay. Nagbabala si Shobhan na kung may mangyari man na kinasasangkutan ng mga pulis, hindi niya gustong madamay. Makalipas ang ilang sandali, gumaling si Danny at bumalik sa bahay, at nakita ang cleaning crew na bitbit ang briefcase. Walang pag-aalinlangan, binunot niya ang kanyang baril at hiniling na ibigay ito sa kanya. Biglang inatake ni Chuck si Danny at nawalan ito ng malay. Nagising si Danny na nakatali, habang tinanong siya ni Alex tungkol sa laman ng briefcase. Gayunpaman, binalaan ni Danny ang lahat, sinabing para na rin silang mga patay ngayon dahil sa pangingialam nila dito. Walang humpay na nagbanta si Chuck kay Danny, at hinihingi ang code para mabuksan ang briefcase. Nagulat ang lahat, nang makita na ang briefcase ay naglalaman ng 20 bilyong cash. Ipinaliwanag ni Danny na ang pera ay suhol mula sa isang kartel ng droga, papunta sa pulisya ng lungsod. Nang marinig ito, nataranta si Shobhan, na napagtanto na ang pagpunta sa pulisya ay maaaring madala silang lahat sa bilangguan. Gayunpaman, itinuturo ni Alex na sila ay masyado ng maraming alam para mag-back out. Dahil dito, nagpa siya ang grupo na dalhin si Danny at ang briefcase sa bahay ni Alex, para sa kaligtasan. Sa ibang lugar, muling hinarap ni Officer Garland si Gabriel, na ipinaalam sa kanya na hindi pa rin naibibigay ang ipinangako na suhol. Naghinala na inakusahan ni Gabriel si Garland ng pagsisinungaling. Ipinaliwanag ni Garland na hinanap ng kanyang mga tauhan ang bahay ni Danny, ngunit wala itong nakita. Ayon sa kanyang team, ang huling nakita sa bahay ay isang cleaning crew. Dahil dito, inutusan ni Gabriel ang isa sa kanyang mga tauhan na si Rob, na imbestigahan ang mga naglilinis. Balik sa bahay ni Alex, tinali ng grupo si Danny sa basement. Si Megan na hindi nagtitiwala kay Shobhan, ay nagsabi kay Alex na gusto niyang itago ang briefcase, sa paniniwalang susubukan ni Shobhan na ibigay ito sa pulisya. Sa labas ng silid, narinig ni Chuck ang kanilang pag-uusap, at ipinaalam kay Shobhan ang tungkol sa kawalan ng tiwala ni Megan.
Ang galit na si Shobhan ay sumugod sa kanyang sasakyan, upang kunin ang mga posas. Tingid sa kanilang kaalaman, pinagmamasdan ni Rob ang bahay mula sa kanyang sasakyan, at tinitingnan ang kanilang bawat galaw. Sa loob ng bahay, ipinosas ni Shobhan si Danny sa briefcase, at ibinigay ang isa sa mga susi kay Alex, upang matiyak ang tiwala nito sa kanya. Habang naghahanda sina Shobhan at Chuck na umalis, iminungkahi ni Megan na hatiin nila ng pantay-pantay ang pera. Ngunit nag-alinlangan si Shobhan, dahil alam niyang lubhang mapanganib ang pag-iingat ng malaking halaga. Samantala, si Gabriel ay nakatanggap ng tawag mula kay James na humihingi ng suhol kaagad, at nagbanta na buwagin ang operasyon kapag hindi siya sumunod. Dahil sa takot, tinawagan ni Gabriel si Rob na nagsabi sa kanya na si Danny at ang briefcase ay nasa bahay ng isang cleaning service worker. Inutusan ni Gabriel si Rob na kunin kaagad ang briefcase. Pagbalik sa bahay, sinubukan ni Megan na hikayatin si Alex na kunin ang briefcase at tumakbo palayo. Sinabi niya na dapat sa kanila na ang pera, dahil malinaw na ayaw ni Shobhan. Walang ganang pumayag si Alex at hinimok si Megan na mag-impake ng mabilis, ngunit bigla silang nakarinig ng ingay sa pinto. Naalarma na pinuntahan ni Alex ang pinagmulan ng ingay, ngunit may umatake sa kanya at nawalan siya ng malay. Ilang sandali pa, nagkamalay si Alex at nakitang nawawala si Megan at nagkagulo ang bahay. Nagmamadali siyang tingnan si Danny at nakahinga ng maluwag, nang makitang naroon pa rin ito kasama ang briefcase. Tinawagan ni Alex si Shobhan at Chuck, at hiniling na pumunta sila. Pagdating ng dalawa, iminungkahi ni Shobhan na tawagan ang pulis para pangasiwaan ang sitwasyon, ngunit hindi sumang-ayon si Chuck. Nakiusap si Alex kay Chuck na tulungan siyang iligtas si Megan, nag-alok kay Chuck ng kanyang bahagi ng pera bilang kapalit. Nang marinig ito, pumayag si Chuck na tumulong dahil sa alok ni Alex. Nang makita ang determinasyon ni Chuck, sumang-ayon din si Shobhan na tumulong sa pagliligtas kay Megan. Gayunpaman, binalaan ni Shobhan si Alex na huwag siyang ipagkanulo, at nagpaalala sa kanya ng hindi natitinag na katapatan ni Chuck. Lumipat ang eksena kay Megan, na napag-alaman na kinidnap ni Rob. Nagulat siya kay Gabriel na nabigo siyang mabawi ang briefcase ng pera, ngunit kinuha ang isa sa mga cleaning service worker bilang hostage. Galit na sinaway ni Gabriel si Rob, at binigyang diin na ang pera ay mahalaga para mapanatiling nakalutang ang kanilang negosyo, at kung wala ito, babagsak ang kanilang mga operasyon. Dahil dito, inutusan ni Gabriel si Rob na subukang muli na kunin ang briefcase. Samantala, dinala ni na Alex, Chuck at Shobhan si Danny sa isang liblib na cabin, na pagmamay-ari ni Chuck sa gitna ng kagubatan. Kinadina ni Alex si Danny sa storage room, bago pumasok sa loob ng bahay. Nagulat siya nang matuklasan ang mga surveillance camera na naka-install sa lahat ng dako. Nagsimulang magtanong sina Chuck at Alex kay Danny, na sinusubukang malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang amo. Gayunpaman, ipinahayag ni Danny na hindi niya personal na kilala ang amo, at nakikipag-usap lamang siya sa pamamagitan ng isang middleman na nagngangalang Diarmuid. Nang marinig ito, gumawa ng plano sina Alex at Chuck para harapin si Diarmuid, at alamin kung saan nakakulong si Megan. Sa kalaunan ay nahanap ng dalawa si Diarmuid, at pinamamahala ang makuha siya. Gamit ang pananakot, paulit-ulit nilang isinubsob ang kanyang ulo sa tubig, hanggang sa aminin niya ang pangalan ng amo na si Connor. Sa impormasyong ito, walang awang nilunod ni Chuck si Diarmuid. Ilang sandali pa, dumating sina Alex at Chuck sa bahay ni Connor. Bago gumawa ng kanilang hakbang, iginiit ni Chuck na magsuot si Alex ng bulletproof vest. Nang kumatok si Alex sa pinto ay bigla siyang binaril sa dibdib, at bagamat iniligtas siya ng vest, bumagsak si Alex sa sakit. Ilang armadong lalaki ang lumabas sa bahay at pinalibutan sila, ngunit si Chuck ay nananatiling hindi nababahala. Gamit ang dalawang baril sa kamay, mabilis na pinatay ni Chuck ang mga umaatake sa isang shootout. Pagkatapos ay hinarap ni Chuck si Connor na humihingi ng mga sagot, at binugbog siya hanggang sa mawalan na siya ng kakayahan. Pinilit ni Chuck si Connor na ibunyag ang pangalan ng kanyang superior, na inihayag ni Connor bilang si Gabriel. Sa sandaling umamin si Connor, binigay ni Chuck kay Alex ang isang baril, na nagturo sa kanya na patayin si Connor. Bagamat natatakot, tuluyang pinatay ni Alex si Connor. Pagkatapos ng insidente, bumalik sina Alex at Chuck sa kanilang hideout sa kagubatan. Hiningi ni Shobhan ang telepono ni Danny, na noon ay kinuha ni Chuck.
Balak niyang tanungin si Danny, ngunit nang makapasok sa storage room, hindi niya pinagana ang CCTV. Pagkatapos ay ginamit ni Shobhan ang telepono ni Danny, upang tumawag sa isang tao mula sa kanyang mga kontak, at nag-ayos ng pagpupulong. Samantala sa loob ng cabin, sinubukan ni Chuck na aliwin si Alex, nagulat pa rin sa unang pagkakataon na nakapatay ng isang tao. Maya-maya, bumalik si Shobhan at sinabi na lalabas siya para kumuha ng pagkain. Tingid sa kanilang kaalaman, palihim niyang binabalak na iabot ang briefcase ng pera. Sa ibang lugar, sinabi ni Gabriel kay Megan na sadyang binuhay siya nito, sa layuning balak siyang patayin sa harap ng kanyang mga kaibigan, bilang paghihiganti sa kanilang pagkakanulo. Balik sa kagubatan, nakarinig si Chuck ng kahina-hinalang ingay, at hinawakan ang kanyang baril, naghahanda para sa isang pag-atake. Biglang pumasok ang mga lalaki sa kanilang hideout, at nagpaputok si Chuck habang inutusan si Alex na mag-armas sa sarili. Lumabas si Chuck at sumabak sa isang mabangis na shootout, na pumatay sa lahat ng umaatake. Nang matapos ang laban, sumugod sina Alex at Chuck upang tingnan si Danny sa storage room, ngunit nakita nilang patay na ito at nawala ang briefcase. Sa masusing pagsisiyasat, napagtanto nilang hindi puwersahan na kinuha ang briefcase dahil ang posas na nagsisecure dito ay na-unlock. Mabilis na napagpasyahan ng dalawa na si Shobhan ang kumuha ng briefcase. Nang bumalik si Shobhan, nagulat siya nang makita ang patayan, at ang mga katawan ng mga sumalakay. Hinarap siya ni Alex habang hawak ang mga posas, at galit na inakusahan siya ng pagtataksil sa kanila, sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng kanilang lokasyon sa kanilang mga kaaway. Itinanggi ito ni Shobhan na sinasabing ibinigay niya ang briefcase sa pagtatangkang tapusin ang kaguluhan, at hayaan silang bumalik sa normal na buhay. Gayunpaman, iginiit ni Alex na huli na ang lahat para doon at wala nang babalikan. Determinado na ipinahayag ni Alex ang kanyang plano, na iligtas si Megan at mabawi ang pera. Sinabi ni Shobhan na malamang napatay na si Megan, ngunit ang kanyang komento ay ikinagalit lamang nina Alex at Chuck. Inutusan ni Chuck si Shobhan na umalis, at nangako kay Alex na tutulong sa kanya para iligtas si Megan at kunin ang briefcase. Samantala, natuwa si Gabriel nang makitang matagumpay na nabawi ni Rob ang kanilang briefcase. Inutusan niya si Rob na makipag-ugnayan kay Officer James, at inayos niya ang pagkolekta ng ipinangako na suhol. Sa kalaunan ay natuklasan nina Alex at Chuck ang lokasyon ng headquarters ni Gabriel. Nang maramdamang kailangan nila ng karagdagang tulong, ipinadala ni Chuck kay Shobhan ang kanilang lokasyon. Sa loob ng headquarters, dumating ang mga opisyal na sina James at Garland upang salubungin si Gabriel. Pinagmamasdan nina Alex at Chuck mula sa malayo si Gabriel, habang iniabot niya ang pera kasama ang dagdag, bilang kabayaran sa pagkaantala. Gayunpaman, galit na galit pa rin si James na nagsasabing hindi sapat ang pera, para mabayaran ang mga nangyari mula sa pagkamatay nina Diarmuid at Connor. Hiniling niya kay Gabriel na tanggapin ang buong responsibilidad para sa mga kasong iyon. Gayunpaman, nakapagtataka na biglang binaril ni Garland si James sa likod. Inihayag ni Garland ang kanyang plano na kunin ang pera para sa kanyang sarili, na nangangako na siya na ang bahala sa lahat ng mga pagkaantala. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang nawalan ng malay si Chuck, na napagkamalan ang sitwasyon na isang ambush na inayos ni Garland. Inutusan ni Gabriel ang kanyang mga tauhan na barilin si Garland, at napatay sa sumunod na kaguluhan. Dahil ang sitwasyon ay hindi na makontrol, napilitan si Alex na ihayag ang kanyang sarili, at pinaputukan ang mga tauhan ni Gabriel. Hinimok ni Rob si Gabriel na tumawag ng backup, ngunit sinabi ni Gabriel na si Alex ay isang harmless na tagapaglinis lamang. Sa sandaling ito, nagawa ni Alex na gisingin si Chuck na muling sumama sa laban. Magkasama silang nagpatuloy sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Gabriel, at sa matinding shootout, nabaril si Chuck sa binti. Sa pagkakataon na ito, inatake ni Rob si Chuck sa isang one-on-one na away. Bagamat malakas na lumaban si Chuck, dinaig siya ni Rob sa isang punto. Samantala, dumating si Shobhan sa pinangyarihan sa tamang oras para isalba si Alex na na-corner, at nanghingi siya ng tawad sa sinabi niya tungkol kay Megan. Tinulungan nila si Chuck at pinatay ni Shobhan si Rob sa isang punto ng labanan. Determinado na tapusin ang mga bagay, naghanda sina Shobhan at Alex na harapin si Gabriel, habang si Chuck ay sinecure ang briefcase. Bago pumasok sa silid ni Gabriel, naghagis ng granada si Shobhan na nagdulot ng matinding pagsabog.
Sa kaguluhan, niligtas nila si Megan at mabilis na inihatid sa ligtas na lugar. Hinarap ni Alex si Gabriel sa isang brutal na showdown, kung saan kumuha ng baril si Gabriel at sinubukang barilin si Alex, ngunit wala na itong bala. Sinamantala ni Alex ang sandali, binaril niya si Gabriel ng maraming beses na ikinamatay niya. Matapos ang pagkamatay ni Gabriel, ang 4 na cleaning service crew ay umalis sa lugar, dala ang briefcase ng pera. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.